Okay mga puge, ganun ang technique para makapaghulma ka ng sombrerong dapa. Bibigyan ko kayo ng tutorial para kahit kayo kaya nyong gawin. Itong gamit ko, improvised na hulmahan. Ito ay maliit na balde, nakasya yung sombrero, tapos nilagyan ko ng mga basahan, tapos tape. Ito ay matagal na, 2019 pa. Ginawa ko yan, yung hulmahan na yan. Ngayon, inagiw niya kaya nagkaganyan. Pero pinunasan ko naman yan. Luma na lang talaga. Kita naman sa itsura. Ito yung sample ng ating nahulma na sombrero. Yan. Saklob yan dyan. Ngayon, ito. Kita nyo naman ang itsura ng hindi pa nahuhulma sa nahulma na. Medyo may tindig na yan. Liyo anak. Yan ha. Kailangan po muna malinis yung sombrero natin. Kumbaga bagong laba to. Isipin na lang natin na bagong laba. Tapos ito yung solution. Faultless heavy hold ang solution na gamit natin. Ngayon, kaya naman dito kami nag-video dahil nandito yung planchang gagamitin natin. Pero parang mas maganda para sa akin yung flat iron. Pero dahil hindi ko makita yung flat iron namin, ito yung ginagamit ko na plancha. Ngayon, ini-sprayan lang natin to ng sa loob tsaka sa labas. Ngayon, ito kukunti na lang talaga. 2019 pa to. Ngayon, yan o, paubos na. Makakatigas pa yan. Yung bago po nito, pag in-spray nyo, makikita nyo, bubula-bula yan. Painitan natin yung loob. Init na. Kailangan tayo mag-electric fan, gawa ng plancha. Uy, halatang wala ng laman. Kunti-kunti na lang talaga. Yan. Bali, aayos lang natin ang medyo nakaumbok sa ganito para makita natin yung tindig ng sombrero natin. Wala nang alugo. Yan, pero meron pa nalabas. Kunti pa. Wala na eh, kahit hangin wala na. Pero may order tayo na bago nito, faultless. Saka tayo tatanggap ng nagpapahulma kapag dumating na yung order natin na faultless. Yan na, tandaan nyo yan ha. Para kahit kayo, pwede rin kayo maghulma ng inyo lang. Kailangan po, baba natin maigi yung sombrero natin. Yung tipong walang gusot. Bago natin paplantsahin. Open mo na kayo electric pan. Pause mo, pause. Naka-play yan? Opo. Rolling na rolling. Kaya naman po nasabi ko na parang mas maganda yung flat iron dahil wala siyang top button. Doon po lang kasi nagiging komplikado yung flat iron pag may top button. Yung mga sombrero. Pasensya naman sa hulmahan natin. Init na. Init na, ano pa.
Okay. Tapos pagkatapos po niyan, yan po ay basa pa. Hintayin po natin na matuyo yan. Ngayon, pag natuyo po yan, ganito na magiging tindig niyan, na sombrero na yan. Ano? Ganyan po magiging tindig niyan. Medyo maitinigas siya. Pero uulitin ko po, saan mo tapat na? Pero uulitin ko po, pag itong sombrero na to ay nilabhan nyo, hindi na po siya tindig na ganyan. Yan po idadapa na ulit. Kailangan na po ulit hulmahin. Kaya nga po ang rekomenda ko ay mag-bonnet kayo para hindi masyadong madumihan agad yung sombrero kasi sa init ng production ay palagi ko 2 araw lang to puti-puti na yan, yung mga ganyan. Yan. Maganda naman sana yung purpose ng sombrero kaso nga lang sa init ng production nadagdagan pa ng ganito ay pagandahin mo na lang, patindigin mo na lang yung sombrero mo. Yan, yun lang. Yun lang ang tutorial natin para dito sa paghuhulma natin ng sombrero. Ulitin ko po, ito yung gamit natin na solution. Portless, hulmahan. May nabibili pong hulmahan talaga. Pero pwede yung mga improvise na ganito. Tapos portless nga plancha. Yan, plancha natin. Yan po yung ating mga gamit. Tsaka yung kung paano nyo ipoporma yung sombrero. Kung mapapansin nyo po, yung aking forma ay mas matambok po dito sa bandang forehead natin kaysa dito sa hulihan. Hindi ko po siya pinapantay. Dahil pag pinantay nyo yan sa babaw ng sombrero na yan, para ka pa rin mudyako pag sinuot mo yan. Yun lang. Sana nakatulong.